Hindi lang kapatid ang pabigat kay Isabel, kundi pati na rin ina na walang ginawa kundi hingan siya ng pera dahil sa bisyo ng panganay nitong anak. Kaya naman kinagat niya ang 10 milyon na inalok ng isang bilyonaryong binata, si Dexter Carcinilo. Isa ding rason sa pagpayag ay upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero paano kung magbunga ito ng kambal? Magbunga ng kambal ang isang gabing yon. Pagkatapos ay pinalayas pa siya ng ina. Maipagpatuloy niya pa kaya ang mga pangarap niya kung kambal din ang kanyang naging problema? Maagang umuwi si Isabel dahil sa urgent na tawag ng kanyang ina. Nasangkot na naman daw sa gulo ang kapatid niyang si Henry at ngayon ay nakakulong. Ano ho? Paanong nangyaring dinala siya sa presinto, inay? Anong kasalanan ni kuya? Problemado niyang tanong habang patawid ng kalsada. Hindi pa tapos ang kanyang klase sa araw na iyon. Ngunit nagpaalam na lamang siya sa kanyang professor na uuwi muna dahil emergency. Mabuti at pinayagan naman siya nito. Bakit ba marami ka pang tanong, Isabel? Pwede bang umuwi ka ngayon din dahil kailangan mong piyansahan ng kapatid mo? Galit na sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya. Sa po ang kanyang noo sa malaking problema. Saan siya kukuha ng pera? Ni pamasahe nga ay wala. Ho, pero inay, wala ho akong pera. Saan ako kukuha ng pampiyansa? Problemadong tanong niya. Sa pagmamadali, hindi napansin ng dalaga na nasa gitna na ito ng kalsada at may mabilis na sasakyang papalapit dito. Mabuti na lang at naging maagap si Dexter at naapakan ng preno. Sa gulat naman ng dalaga, ay nanlaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa nguso ng sasakyan na konting-konti na lang lalapat na sa kanyang katawan. At dahil tinted ang salamin, hindi niya makita ang lulan. Kung si Isabel ay natigilan, ganoon din si Dexter na tila na bato-balani sa malaanghel na kagandahan ng isang babaeng nakatayo sa uluhan ng kanyang sasakyan. Sa edad niyang 27, ngayon lang siya humanga ng ganito sa isang babae. Hindi niya alam kung pag-ibig or kung pagnanasa ang biglang naramdaman, pero ang lakas ng kaba sa kanyang dibdib. Napatikhim si Christopher na kanina pa nakamata sa kanya. Do you like her, bro? Narinig niyang tanong ng kaibigan pero hindi siya umimik. Masama niya itong tiningnan. Get out! Utos niya upang ito ang makipag-usap sa babaeng muntik niya ng masagasaan. Laking pasasalamat na rin niya't hindi man lang ito nasagi. Kapansin-pansing problemado ang babae. Halatang wala sa sarili kanina at nasa cellphone itong hawak ang atensyon. Matapos bumaba ng sasakyan, pinanonood lamang niyang nag-uusap ang dalawa. Nakatitig siya sa bawat buka ng makipot na labi ng dalaga na tila ba hindi pa nasasayaran ng kahit na kaninong labi. Tahimik si Dexter na pinakikiramdaman ng sarili. Sir, pasensya na ho kayo, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na may sasakyan. Sa pag-aakalang magagalit ang may-ari ng sasakyan ay wika ni Isabel na sinalubong ang bumabang lalaki. Nag-aalala siya dahil nakaabala siya rito. Ngumiti si Chris bilang tugon. Sa mga titig ng kaibigan kanina, alam niyang gusto ito ni Dexter. Alam niyang hindi magsasalita ang kaibigan pero mababasa sa mata nito ang laman ng isipan. Hindi ito katulad ng ibang lalaki na playboy. Katunayan ay ngayon niya lamang ito napansin na tumingin ng ganoon sa isang babae. Yung bang titig na parang ayaw nang mawala sa paningin nito. At natitiyak ni Chris na sa pagkakataong yon, nakatitig pa rin ito sa dalaga. Meet me at Moonlight Bar tonight at 7 p.m. if you're available, miss. Hihintayin kita. Nagabot ng address at gate pass sa bar si Chris sa hindi pa kilalang dalaga. Napatingin naman ito doon. Wala namang ideya ang dalaga kung anong gagawin niya sa lugar na yon, pero tinanggap niya pa rin ang inabot sa kanya ng lalaki. Nginitian siya nito bago muling sumakay sa kotse. Hinabol pa niya iyon ng tanaw habang papalayo, tsaka niya tiningnan ng hawak bago inilagay sa loob ng kanyang bag. Dahil walang pamasahe pa uwi, naglakad na lang siya. Ilang oras din ang kanyang ginugol bago narating ang bahay. Nadatnan niyang prenting nakaupo ang kanyang ina. Inay, magbihis ka't sumama ka sa akin. Inis nitong ibinato sa kanyang isang supot. Ano po ito, inay? Tukoy niya sa laman ng plastik. Pwede ba, Isabel? Huwag ka nang magtanong dahil nasa kulungan ng kapatid mo. Kailangan niya ng perang pangpiyansa. Kaya ikaw, papayag ka sa gusto ko. Nakausap ko na si Mr. Manrique at siya na ang bahala sa kuya mo. Ang gagawin mo lang, susundin mo ang lahat ng gusto ng matandang yon. Sigaw ng kanyang ina.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Ibibenta niyo ako sa matandang yun para lang kay kuya? Kinikilabutan niyang tanong na binitiwan ng hawak na plastik. Mabilis itong tumayo at marahas siyang sinampal. Huwag mong sabihin sa akin na susuwayin mo ko. Baka nakakalimutan mong akong nagpalaki sa'yo at ngayon ka lang makakaganti sa mga sakripisyo ko sa'yo. Hindi lang para sa akin, kundi na rin sa kuya mo. Sigaw nito at siya'y dinuro. Ano bang ingay yan at tanghaling tapat? Nakakabulahaw kayo. Mula sa kabilang kwarto, lumabas ang tiyo kanor niya na iritable. Kapatid ito ng yumao niyang ama na tanging nagmamahal sa kanya. Simula nang mawala ang kanyang ama, naging miserable ang buhay niya dahil sa hindi makataong trato sa kanya ng ina. At heto, balak na siyang ibenda sa matandang Manrique. Mabilis siyang lumapit sa tiyuhin. Tiyo, ibibenta ko ni inay sa matanda para may maipangpiyansa kay kuya. Tulungan mo ko tiyo, ayoko po. Nangilalas itong tumingin sa kanyang ina. Totoo ba to? Inis nitong tanong at masamang pinukol ng tingin ng kanyang ina. Hindi ko siya ibebenta. Kailangan ni Mr. Manrique ng katulong. At sinabi niya sa akin na pwede si Isabel manungkulan sa kanila ng 1 buwan. Kapalit ng pangpiyansa ni Henry. Naiinis namang tugon ng kanyang ina. At paano naman makakapagtrabaho yung bata nag-aaral? Ikaw kinukonsinti mo si Henry. Kalaki-laki ng katawan hindi magtrabaho. Tsaka ate, pwede ba? Hayaan mong makulong yung anak mo dahil perwisyo ang ginagawa niya. Hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa lugar na ito. Bulyaw ng tiyo niya sa kanyang ina. Anong sabi mo? Sigaw din ito. Nanlisik ang mga mata at pumasok sa loob ng kwarto ni Tiyo Kanor. At kinagulat na lang nila na paglabas nito, bit-bit na ang mga gamit ng tiyuhin. Tutal, kinakampihan mo yung magaling na yan, pwes lumayas ka rito. Pasalamat ka na lang dapat dahil hindi ka nagbabayad ng renta. Pero ano, kinakampihan mo pang babaeng to? Lumayas ka dito! Sigaw nito na pinagtulakan palabas ang Tiyo Kanor niya. Inay, wag niyo naman pong gawin yan kay Tiyo. Maawa na kayo sa kanya. Iniharang niya pa ang katawan dahil puyat ito sa panggabing trabaho at wala itong mapupuntahan. Hayaan mo na, Isabel. Aalis na lang ako dahil hindi ko na rin matiis ang bibig ng inay mo. Basta kapag may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Sabi nitong hinaplos ang pisngi niya bago binalingan ng kanyang inang humihingal sa galit. Hinabol pa niya ang tiyuhin pero hinila siya ng inapapasok. Pinaligot sa pilitang pinagbihis ng maiksing damit. At ngayon, kinakaladkad na siya patungong taxi upang dalhin kay Mr. Manrique. Pagbaba ng taxi, nagpupumigla si Isabel sa takot. Nasa harapan na sila ng mataas na gate na sa tingin niya, bahay ng matandang Manrique. Inay, maawa na kayo sa akin. Pangako, hahanap ako ng paraan para makalaya si kuya. Habang ibinababa ang maiksing damit, umiiyak niyang pagmamakaawa sa kanyang ina. Lahat ay gagawin niya para lang hindi siya maibenta nito sa matanda. Nang maalala ang lalaking nagbigay sa kanya ng address, ay nagkaroon siya ng pag-asa. Pwede siyang mangutang ng pera sa lalaking yun at pagtrabahuhan niya kahit na huminto siya sa pag-aaral, basta lamang ito'y pumayag. Talagang gagawin mo lahat, Isabel? Pwes, magdala ka ng pera bago mag-umaga dahil kung hindi, ibibenta kita kay Mr. Manrique. Naiintindihan mo? Hindi ako papayag na abuti ng ilang araw ang kapatid mo sa presinto. Mababaliw siya doon. Galit nitong saad sa kanya. Panay naman ang tango niya na patuloy na umiiyak. Sa moonlight bar na pag-aari ni Christopher ay naroon sina Dexter. Nakaupo at umiinom ng alak. Pasimpleng nilagyan ni Chris ng gamot ang baso ng kaibigan. Gamot ng pangpagana. Kinausap ko ang babaeng muntik mo ng mabangga. At mamaya'y narito siya. Alam kong type mo siya, bro, kahit na hindi mo sabihin sa akin. Panimula ni Chris habang inilalagay sa harapan ni Dexter ang baso ng alak. Sinulyapan pa nito ang suot na orasan. I just want her in bed and nothing else. Tugon ni Dexter sa malamig na tono na niluwagan ng suot na necktie matapos isaid ang laman ng pangatlong baso. Sa sobrang init ng pakiramdam, para siyang sinasakal. Nahihilo siya. Nangihina at nagbabaga ang buo niyang pakiramdam na para bang gusto niyang sumabog. Nasapo niya ang noo habang sumasandal sa kanyang inuupuan. Masama niyang tiningnan si Christopher. Ramdam niyang may inilagay ito sa kanyang baso.
You drug me? Tanong niya rito na kalmante. Yes, so that you will be more exciting in bed later. Ngumisi si Chris, lalo nang makita niya sa entrance ang inosenteng dalaga na papasok sa loob ng bar at palinga-linga na tila naliligaw. Napamura naman si Dexter na tumayo mula sa pagkakaupo at hilong-hilo na tinungo ang banyo. Gusto niyang bawasan ng matinding init na nararamdaman, kaya naghilamo siya pero hindi iyon nakabawas ng kanyang pakiramdam. Kaya lumabas siya ng banyo. Good to see you, miss. I'm Chris and you are? Nasisihan si Chris na kinamayan ng dalaga. Alanganing inabot naman iyon ni Isabel at nagpakilala. Sasabihin pa lang sana niya ang pakay sa pagpunta sa lugar na iyon nang maunahan siya nito. Gusto ko ng kaibigan ko. His name is Dexter Casinilo. Inginuso ni Chris ang susuray-suray na kaibigan galing sa CR. Napatingin si Isabel sa lalaking inginuso ni Chris at napako ang titig niya sa lalaki. Parang ngayon lang yata siya nakakita ng sobrang gwapo. Yung totoong gwapo na kahit magulo ang necktie nito, maging ang ayos ng buhok ay napakagwapo. Sa mga sandaling yon, napatingin na rin sa gawin nila ang lalaki at natigilan ito saglit at kalaunan pasuray na lumapit sa kanila. Game ka ba, Isabel? Just name your price. Pukaw sa kanya ni Chris na sa pagkakataong yun, tuluyan nang nakalapit sa kanila ang lalaki at agad ikinawit ang braso sa kanyang bewang at halos idikit sa labi niya ang labi nito. For 10 million, please be mine tonight. Bulong nito at napamaang siya ng buhatin bigla ng lalaki. Nanlalaki naman ang mata ni Chris sa tuwa at pasipol na bumalik sa kanyang mesa habang si Isabel napahawak na lang sa leeg ng lalaking may buhat sa kanya. Pumapalakpak ang kanyang tenga sa binanggit nitong halaga. 10 milyon. Sakto't kailangan niya na ng pera. Hindi lang sa kuya niya, kundi sa kanyang pag-aaral. Pagdating nila sa isang silid, parang babasaging kristal siya nang ilapag nito sa ibabaw ng kama at para siyang malulusaw sa mariing titig ng lalaki. Are you ready, baby? Masuyong tanong nito. Sobrang init ng katawan nitong nakadikit sa kanya. Tanging pagtango na lang ang itinugon Isabel sa napakabangong binata. Bago siya marahang inihiga at sinimulang ang kinin ng kanyang mga labi. Bakit ikaw lang ang umuwi? Nasaan na naman ang magaling mong kaibigan? Nasa office at nagpapakalango sa trabaho, ganun ba? Iritable si Doña Marta nang salubungin si Chris pagpasok niya sa tarangkahan ng bahay. Ang lawak ng kanyang ngiti bilang tugon. Kung alam lang nito sa pamamagitan ni Isabel, hindi na virgin ang anak nito ngayon. Tita, may date ngayon si Dexter. And I think they're already in one room. Nanlaki ang mga mata ng Donya. Matagal na kasi nitong nais magkaapo. Kaya nga naiinis itong wala pang GF man lang ang kaisa-isang anak. At matagal na rin itong hiningi kay Dexter na mag-asawa. Sa dami ng babaeng dinala ni Doña Marta sa harapan ni Dexter. Pero sa taas ng standard nito, walang pumasa. Totoo ba yung sinasabi mo? Si Dexter, ang uniko iho ko nakikipag-date? Are you sure? Napahawak ito sa dibdib na parang kinutubay na. Magkakaapo na ba ako nito ha, Chris? Masaya pang tanong ng Donya. I'm not sure, tita. Maghintay na lang tayo. But for now, gusto ko nang matulog. Good night, tita. Sabay talikod. Naiwan namang nakangiti si Doña Marta. Biglang sumaya ang puso niya sa isipang magkakaapo na. Nang magising kinabukasan si Isabel, tanging card at sulat ang naiwan sa ibabaw ng mesa. Ayon sa sulat ay nasa card na iyon ng 10 milyon na bayad para sa kanya. Hindi niya na ininda ang sakit ng pagkababae at nagmamadaling umuwi. Tumuloy siya sa headquarters kung saan nakadetain ang kanyang kuya Henry. Pagkakita sa kanya ng kapatid, tuwang-tuwa ito. Sinasabi ko na nga ba na hindi mo ko kayang tiisin? Malawak na pagkakangiti ng kuya niya pero masamang tingin ang ipinukol niya rito. Matapos bayaran ng piyansa nito, iniwan niya ang kapatid sa sobrang inis. Kahit masama ang loob sa kapatid at ina, wala siyang nagawa dahil pamilya niya ito. Kahit kapalit ng buhay niya, nang natitirang dignidad para sa kanyang sarili. Isabel, bakit ba nagmamadali ka? Hintayin mo nga ako. Alam kong may pera ka dyan. Pahingi naman oh. Hablot nito sa braso niya nang maabutan. Pagak siyang tumawa. Sa tingin mo, saan ako kumuha ng perang pampiyansa ko sa'yo? Gayong wala naman akong trabaho.
Naiinis ito't nagulat siya nang bigla siya nitong sampalin na halos ikabingi niya. Hindi pa ito nakontento at piniga ang kanyang baba. Pwede ba? Alam kong may pera ka. Dahil sinabi sa akin ni inay na ibebenta ka niya kay Mr. Manrique. Magkano ang ibinigay niya sa'yo? Akin na yun lahat para wala tayong problema. Pahablot nitong inagaw ang kanyang bag at isinabog lahat ng laman sa harapan niya. Nakita nito ang card ng lalaking bumili sa kanya at pilit na inagaw. Umiiyak siyang nakipagbuno para lamang makuha yun sa kamay ng lalaki. Pero mabilis itong tumalikod, nanginitian siya. Ngiting nauwi sa halakhak na parang nababaliw. Habang siya, naiwang umiiyak na lamang. Pagkatapos ng nangyari, naging tahimik ang kanyang ina at kapatid dahil na rin siguro sa perang kinuha nito sa kanya. Nag-working student na lamang siya upang matustusan ang pag-aaral. Mabuti na lang at binigyan siya ng tito kanor niya ng pera. Kinahaponan nga paglabas niya ng school, naroon ito para kamustahin siya. Inanyayahan siyang kumain sa labas at nagpaunlak siya. Bago umuwi, binigyan siya ng pera. Total naman ay sobra daw iyon sa sweldo ng tiyuhin. Tumanggi siya dahil natitiyak niyang hindi rin naman niya iyon mapapakinabangan dahil kukunin din ng kanyang ina. Maglinis ka ng bahay ha, darating ang mga kumari ko. Isang umaga, sabi ng kanyang ina. Walang pasok kaya alam nitong nasa bahay lang siya. Pinagluto din siya. Ang kaso'y magigisa pa lamang siya ng bawang ay bumaliktad na ang kanyang sikmura. Napatakbo si Isabel sa lababo at doon sumuka. Nang makita siya ng ina, galit na galit ito sa kanya. Buntis ka? Malandi ka talagang babae ka? Sinong ama? Wala kang ang silbi rito sa bahay, magdadagdag ka pa ng palamunin. Mapapatay kita. Sinabunutan siya nito at pinagsasasampal. Tsaka niya lang namalayan na magdadalawang buwan na pala simula nang may namagitan sa kanila ni Dexter Casinilo. Inay, tama na ho. Umiiyak na sinasalag niya ang kanyang kamay nitong hinahampas siya. Paulit-ulit nitong tinatanong kung sino ang ama ng dinadala niya. Pero wala siyang maisagot. Hindi niya alam na pwedeng magbunga pala ang minsang nangyaring iyon sa kanila ng lalaki. Paano niya sasabihin ang batang nasa kanyang sinapupunan ng rason kung bakit nakalaya ang kanyang kuya? Samantalang hindi siya pumayag na ibenta nito kay Mr. Manrique. Walang pagkakaiba sa nangyari, parang ganoon lang din. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Wala kang kahihiyan! Lumayas ka! Magkakasabay na sipa at sampal ang tinamo niya mula sa kanyang ina habang kinakaladkad palabas ng bahay. Isinara nito ang pinto at kasunod nun ay ang gamit niyang ibinato palabas. Inay, huwag niyong gawin to. Inay, maawa kayo sa akin. Umiiyak niyang wika na kinakalampag ang pinto. Pero walang nagbukas ng pinto para sa kanya. Hanggang sa pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay. Bitbit ang kanyang gamit na napilitang tumalikod. Wala siyang nagawa kundi pumunta sa kanyang tito Kanor para makituloy. Sakto namang nasa bahay ito at walang pagdadalawang isip na siya ay tinanggap. Galit na galit ito sa kanyang ina at gustong sugurin pero kanyang pinigilan. Sinabi niya rin ang kanyang kalagayan kaya siya pinalayas. Buntis ka? Kahit ang tito Kanor niya ay talagang nagulat. Sabi po ni inay buntis ako. Pero tito, nagawa ko lang pong ibenta ang sarili ko dahil para makalaya si kuya. Nanlalaki ang mga mata nito sa narinig at malakas na sinuntok ang pader. Napakawalang ya talaga ng ina mo, Isabel. Mapapatay ko siya. Gigil nitong sigaw. Tito, wag na. Kahit ano pong gawin mo, hindi na maibabalik ang lahat. Kung totoo mang buntis ako, bubuhayin ko ang anak ko ng mag-isa. Kahit na huminto ako sa pag-aaral, gagawin ko. Mabigyan lang siya ng magandang bukas. Awang-awa itong siya'y niyakap at pinatahan sa pag-iyak at baka raw makasama sa kanyang anak. Pilit naman niyang kinalma ang sarili. Kinabukasan, para masigurong ang buntis siya, nagtungo sa hospital si Isabel upang magpa-check up. Hindi pa siya sigurado noon kaya gusto niyang malaman kung nagdadalang tao nga siya. Habang papasok sa hospital si Isabel, tsaka namang palabas si Dexter at Chris na inaalalayan ng wheelchair ng kanyang ina. Naroon sila para sa monthly check-up nito. Nang mahagip ng paningin ni Chris si Isabel, natigilan ito. Hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng iyon ang naka-one night stand ni Dexter. Yun nga lang hindi naman nagka-interes ang kaibigan. What's wrong? Tanong ni Doña Marta kay Chris, kahit si Dexter ay napatingin sa gawin ng kaibigan.
Magbabanyo lang ako. Mauna na kayo sa kotse. Pagdadahilan nito't nagkunwaring ihing-ihi at mabilis na tumalikod. Malalaki ang hakbang na sinundan si Isabel. Ang mag-ina naman ay napailing at nauna na nga sa kotse. Dexter, iho. Mamamatay na yata kung hindi makikita ang little Dexter. Ang akala ko nang sabihin ni Chris na nakipag-date ka ay magpapakasal ka na. Nasaan ang babaeng yon? Bakit hanggang ngayon hindi mo siya dinadala sa harapan ko? Wala ka bang awa sa akin ha? Kapag nasa trabaho ka't mag-isa lang ako sa bahay, para akong mababaliw sa kalungkutan. Gusto ko ng apo, anak. Pagdadrama ni Doña Marta at sukat akalaing humagulgol. Ma'am naman, hindi bagay sa yung magdrama. And besides, I handed over 10 million, which she accepted. What else is there to expect from women nowadays? Pare-pareho lang sila pera ang gusto sa akin. Disappoint na sabi ni Dexter. Paano nga kung hindi? Nakausap mo na ba siya? Naiiling si Dexter sa acting ng ina. Minabuting hindi na lamang ito sagutin para hindi na humaba ang kanilang usapan. Matapos magpa-check up, hawak ni Isabel ang result. Congrats, Mrs. It's a twin. Masayang sabi ng doktor na kinamayan siya. Nasapo niya ang dibdib sa lakas ng kaba doon. Takot at excitement ngayon ang nararamdaman niya. Paano niya tatanggapin ang kambal na problema? Paano? Sumisigaw ang kanyang isipan nang muling nagsalita ang doktor. But where is the father? Inilinga pa nito ang paningin, saktong may lalaking pumasok sa loob. I'm here. Boses ng bagong dating si Chris iyon na ikinalaki ng mata ni Isabel. Paano nito nalaman na nandito siya? Ngumiti ang doktor na tumingin sa gawin ni Chris. Sinabi nitong hindi pa sure ang gender ng baby, pero makikita sa ultrasound na twin ang anak nila. Binayaran naman ni Chris ang bill niya, tsaka siya nito inalalayan na talagang nagkunwaring ito ang ama. At natatakot siya sa pagkakataong yon. Natitiyak niyang malalaman ni Dexter ang tungkol sa bata at nag-aalala siyang kunin ito iyon sa kanya. Lalo at wala siyang kakayanan na magpalaki ng bata. Ano ang gagawin niya? Sa labas ng hospital, kinausap siya ni Chris na ipaalam sa kaibigan nito ang kanyang kalagayan. Pero sa takot na baka kunin ng kanyang anak, nagmakaawa siya sa lalaki na ilihim kay Dexter ang pagbubuntis niya. Huwag kang mag-alala, Isabel. Tsak matutuwa si Doña Marta kapag nalaman niyang buntis ka. Matagal nang naghihintay ng apo at saktong twins pa. Sa tuwa ay pumapalakpak ito. Sinabi rin na kapag hindi siya tinanggap ni Dexter, ito ang bahala sa kanya at sa anak niya. Parang hinaplos ang puso niya sa malasakit nito sa kanya. Salamat, Chris, pero hindi na kailangan. Aalis na ako. Tsaka siya mabilis na tumakas. Nakangiti namang sinundan ng tingin ni Chris ang babae. Hindi nito pinansin na may inilagay siya sa bag nitong tracking device para malaman niya kung saan ito pupuntahan. Ano ka mo, Chris? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nanlaki sa excitement ang mga mata ni Doña Marta pagkarinig sa ibinalita ng binata. Kahit si Dexter ay napatingin sa gawin ng kaibigan, tinatansya kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro. Pagkarating kasi nila dito sa bahay, sinabi kaagad kay Dexter na nakita si Isabel sa hospital kanina at napag-alaman ng buntis. Yes, tita. Tama ang narinig mo. Na kay Isabel ang pinakaaantay niyong apo. Hindi lang isa kundi dalawa. Kambal ang ipinagbubuntis niya. Malawak ang ngiti na sabi ni Chris. Mabilis na sinulyapan ni Donya si Dexter. Ano pang hinihintay mo, iho? Puntahan mo na si Isabel at pakasalan mo siya ngayon din. Excited na saad nito sa anak. Tahimik si Dexter. Tila kasi may munting kaligayahan siyang naramdaman pagkarinig na may anak sila ng babaeng naka one night stand niya. Inalala pa ang gabing tagpo nila ng babae. Sa kabila ng lango siya sa gamot, ramdam niya ang kainosentihan ng dalaga. Ramdam niyang siya ang unang lalaki sa buhay nito. Kaya nakasisiguro siyang anak niya ang nasa sinapupunan ngayon ng dalaga. Pero hindi niya ito kilala at hindi alam kung saan pupuntahan. Wala siyang contact number. May problema, Mom. I don't know where to find her. Napatingin naman itong bumaling kay Chris. Chris, ikaw ba? Alam mo ba kung nasan si Isabel? Don't worry, bro. Matalino yata to. Actually, ayaw niyang mag-usap kayo at magkita. Natatakot siyang kunin mo ang bata. At bakit naman yan gagawin ni Dexter? Ano pa bang inaantay mo? Puntahan mo na si Isabel dahil nag-aalala ko sa apo ko. Go, hanapin na ninyo siya.
Nagmamadali pang utos ni Donya sa dalawa. Walang nagawa si Dexter at Chris na tumalikod upang puntahan si Isabel. Masayang naiwan naman si Donya Marta sa sala, umaasang sa pagbabalik ng mga ito kasama na si Isabel. Nakita mo na kanina, pinakawalan mo pa. Saan natin siya hanapin ngayon? Habang nagmamaneho ay tanong ni Dexter. Ngumisi si Christopher habang kinakalikot ang cellphone. Tsaka ipinakita sa kanya ang location ni Isabel sa pamamagitan ng tracking device na maaaring inilagay nito kanina. Napailing siya. Ba't mo ba ito ginagawa? Daig mo pa si Mommy. Don't tell me you want me to get married too. Sabi niya kay Chris sa seryosong boses. Baka lang kasi bro kapag dumating sa buhay mo si Isabel, magbago ang pagiging workaholic mo. Since Uncle passed away, you've been focused on work all time. Kaya dapat lang na mag-asawa ka na. Higit pa sa kapatid ang turing ni Chris sa kanya. Pero pati ba naman sa pag-aasawa niya, pinanghihimasukan nito. Pero dahil heto nga'y nagdadalang tao na si Isabel, mapapasubo na talaga siya. Samantala si Isabel pagdating sa apartment na tinutuluyan ng tiyuhin, nakita niyang nakaabang sa gate ang Kuya Henry niya. Bigla ay kinabahan siya pagkakita dito. Paano nito nalaman kung nasaan siya? Kuya Henry, anong ginagawa mo dito? Natatakot niyang tanong nang bigla siyang haklitin sa braso. Ang galing mo rin no, Isabel. Nagpabuntis ka sa kung sino tiiwan kami. Pilit siyang kumawala sa pagkakahawak nito sa kanyang braso. Kuya, nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kung hindi ka maglalabas ng pera. Nasaan ang pera? Alam kong may tinatago ka dyan. Binitiwan siya nito at hinablot ang bag niya. Itinapon ng mga laman noon at naghanap ng pera. Ngunit ultrasound result ang bumulaga sa paningin nito. Galit na galit siyang sinampal. Sa lakas noon, nawalan siya ng balanse. Napaluhod siya sa lupa at nasa po ang tiyan sa pag-aalalang baka may masamang mangyari sa anak niya. Ito lang ang nasa bag mo? Wala kang kwentang babae ka. Nanlisik ang mga mata nito habang nilalamukos ang ultrasound result niya. Umiiyak siyang nagmamakaawa. Kuya, hindi pa ba sapat sa'yo ang perang kinuha mo sa akin? Napakalaking halaga nun. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Maawa ka sa akin. Naniga siya bigla nang hawakan siya nito sa buhok at itinayo siya. Dahil sa batang yan, hindi ka na makapagtrabaho kaya dapat mawala yan. Pagkasabi noon, sinikmuraan siya nito. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata sa sakit na hindi makahinga. Muli siyang napaluhod nang manginig ang kanyang kalamnan. Papatayin ko ang batang nasa tiyan mo at wala kang magagawa. Sumama ka sa akin, ipalalaglag natin yan. Napaigik na lang si Isabel nang buhati nito at isampa sa balikat ng lalaki. Saktong dumating noon sina Dexter, kaya kitang-kita ng dalawa ang masamang ginawa ng kung sino kay Isabel. Mabilis na lumabas si Dexter at Chris sa loob ng kotse at malaki ang hakbang ng dalawa. Bitiwan mo siya! Sigaw ni Dexter na galit. Napalingon ng lalaking may buhat kay Isabel at mabilis na binitiwan ng lalaki. Nabuwal ito kaya dali-dali niyang tinakbo ang babae upang masalo ng kanyang mga bisig. Si Chris naman sinugod ng malakas na suntok sa panga ang lalaki na halos ikaalog ng utak ni Henry. Dali-dali namang isinakay ni Dexter si Isabel sa kotse upang dalhin sa hospital, lalo na nang makitang dinudugo ito. Nawalan din ng malay ang babae. Hinayaan niyang gawing punching bag ni Chris ang lalaking nanakit kay Isabel. Hindi mapalagay si Dexter habang inaantay lumabas ang doktor na nag-atima kay Isabel. Nag-aalala siya ng sobra sa babae. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Kanina pagkakitang sinasaktan nito ng kung sino si Isabel, sumulak ang dugo niya sa galit. Huwag ka na mag-alala bro, nasa kulungan ng walang yang kapatid ni Isabel. Pagbabalita ni Chris sa kabilang linya. Ganoon na lang ang gulat niya nang marinig ang sinabi ni Chris. Kapatid? Sinong matinong kapatid ang kayang saktan ng kadugo niya? Yes, ayon sa balita, nakulong na raw itong Henry na to dahil nahuling gumagamit ng droga. And believe it or not, nakita ko sa kanyang black card na ibinigay mo kay Isabel. Meaning, ibinenta niya ang sarili para makalaya sa kulungan ng kapatid niya. At kanina, lango sa bawal na gamot ang animal. Gigil sa kabilang linya si Chris. Napamura sa kanyang isipan si Dexter. Check her background and send it to me immediately, okay? Tukoy niya kay Isabel. Saktong lumabas ang doktor sa silid kung nasaan si Isabel, kaya pinatay niya kaagad ang linya.
Kamusta si Isabel? Ang bata? Safe ba sila, doktor? Nag-aalala niyang tanong na ito'y sinalubong. Ngumiti ito't sinabing okay ang twins dahil naagapan. Kailangan lang ni Isabel ng pahinga. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto matapos magpasalamat sa doktor. Walang ingay na humakbang siya palapit sa kama ng dalaga. Natitigil ang napatitig sa inosente nitong muka. Paanong nagawang saktan ng kapatid ang ganito kabait na dalaga? Na handang ibenta ang sarili para sa kabutihan nito. I'm sorry, Isabel. Inisip kong pera ko lang ang habol mo. Bulong ni Dexter at marahang ginanap ang isa nitong palad. Nakita niyang unti-unting nagmulat ng mata ang dalaga. Unang rumihistro sa mga mata nito ay matinding takot. You're safe now, Isabel. Agad niyang sabi para mawala ang takot na naramdamang bigla. Dexter, salamat at dumating ka. Umiiyak ito't hinaplos ang tiyan niya. Si baby, ang mga anak ko, ligtas din ba sila? Anak natin, Isabel. From now on, sa bahay ka titira. Natigilan itong nagpahid ng luha na nag-iisip marahil. Pagkatapos, tsaka ito napilitang tumango. Ngumiti si Dexter sa sinabing aayusin ng bill at sa araw na iyon, uuwi ka agad sila. Puno ng paghanga si Isabel nang huminto ang kotseng sinasakyan sa tapat ng magarang bahay. Napakataas, tila isang mansyon na sa telebisyon niya lang napapanood. Katabi niyang napakagwapong si Dexter, ang ama ng kanyang mga anak. May problema ba, Isabel? Puna nito sa reaksyon niyang natitigilan. Umiling siya na hindi kayang sabihin ng saloobin. Nagmistula siyang langgam sa liit nang pumasok sila sa malawak na hardin. Binati sila ng katulong na naroon at alanganin pa siyang ngumiti. Pagdating sa malawak na sala, ay may isang napakagandang ginang ang sumalubong sa kanila. Nakangiti ito at walang pag-aalinlangang niyakap siya na kanyang ikinagulat. Isabel, iha. Ikaw ang katuparan ng matagal ko nang hinihiling na apo. Salamat, Isabel. Maraming salamat. Sabi nito habang nanatili siyang yakap. Parang gusto niyang maluha nang maalala ang sariling ina na hindi malang natikman ang yakap mula dito. Bakit ganoon? Sa ibang tao pa niya nararamdaman ang kapanatagan ng loob. Ma'am, magpapahinga muna si Isabel. She needs some rest. Pukaw ni Dexter sa ina nang makitang ayaw bitawan ng dalaga. Yes, iho. Pinaayos ko na ang kwarto ninyo ni Isabel. Masayang baling nito sa dalaga. Kaya hindi nito nakita ang kanyang reaksyon. Isabel, iha. Magpahinga ka't pagkatapos, magsha-shopping tayo, okay? Masayang sabi nito sa dalaga. Alanganin namang tumango si Isabel. Sige, iho. Dalhin mo na siya sa kwarto. Pero ma'am, baka hindi siya maging komportable sa silid ko. Reklamo ni Dexter. Bakit hindi? Ikakasal na kayo soon. Magiging mag-asawa at magkakaroon ng anak. Pairap nitong sagot sa kanya. Muli ay binalingan si Isabel. Iha, gusto ko simula ngayon, isipin mo ng miyembro ka ng pamilyang to. Kapag may ginawang hindi mabuti sa'yo si Dexter, or hindi kanya tinrato ng maayos ay sabihin mo sa akin at palalayasin ko yan. Mabait nitong sabi kay Isabel. Napapabuntong hininga na lang si Dexter, tsaka inakbayan ng dalaga patungo sa kwarto nilang dalawa na ipinahanda ng ina nito. Nalingunan pa niya ang ina na kinikilig. Isabel, magpahinga ka. May gagawin lang ako sa opisina. Magpapahanda ako ng pagkain kay Manang, okay? Feel at home. Mainit na palad ni Dexter ang naramdaman ni Isabel sa kabilang pisngi niya bago siya inalalayan palapit sa kama. Napakabuti ng pamilya nito sa kanya. Marahil dahil iyon sa kanyang anak na nasa sinapupunan. Dexter, salamat. Naluluha niyang sabi at kumapit sa palad nito ng akmang tatalikod. Kung hindi dahil sa iyo kanina, baka wala na ako ang anak natin. Naiiyak na sabi ni Isabel. Lumapit ito sa kanya. Promise, poprotektahan kita simula ngayon, okay? Magpahinga ka na. Naging panatag si Isabel nang iwanan ni Dexter, kaya nakatulog ito ng maayos. Tinungo niya ang kotse at pinaharurot. Tumuloy siya sa headquarters kung saan nakadetain ang kapatid ni Isabel. Iniutos niya sa isang pulis na ilabas ito at nais niyang makausap. Ang lawak ng ngiti nito nang makaharap siya. Pero napaluhod ito sa sakit matapos niyang bigyan ng suntok sa panga. Gusto nitong manlaban, kaso nga lang ay nakaposas ang lalaki. Inawat naman kaagad siya ng isang pulis.
Sino ka bang hayop ka? Pasalamat ka nakaposas ako. Kundi dudurugin kita. Balik mo sa akin si Isabel. Para yan sa sakit na iginawad mo kay Isabel at sa baby namin. Makukulong ka dito. At si Isabel, mananatili siya sa poder ko. Madiin niyang sabi. So ikaw palang ama ng walang kwentang pinagbubuntis ni Isabel. Dahil sa'yo, nasira ang mga pangarap ko. Gustong-gusto na naman niyang sugurin ng lalaki at basagin ang mukha nito. Pero sayang lang ang pagod niya. At least naiganti niya na ang dalaga. Sisiguraduhin niya na mabubulok ito sa bilangguan. Walang yaka. Ikaw ang nagpakulong sa anak ko. Anong kasalanan ni Henry sa'yo? Sakto naman na may isang ginang na lumapit sa kanya't galit na galit. Sasampalin sana siya, pero nasalo ng pulis ang kamay nito. Ma'am, wag ho kayo mag-iskandalo dito. At baka pati kayo ay pakulong ni Mr. Casinilo. Saway ng isang pulis. Inay, kunin mo sa kanya si Isabel. Kinuha ng lalaking to ang kapatid ko. Ibalik mo siya sa akin. Utos ni Henry sa ina. Nanlilisik ang mga mata ng ginang. Nasaan si Isabel? Saan mo siya dinala? I'm sorry pero hindi nyo na makukuha si Isabel sa akin. Matigas niyang turan sa dalawa. At bakit? Sino ka ba sa akala mo? Anak ko si Isabel. Ako ang may karapatan sa kanya. Naisip ni Dexter na sayang lamang ang oras niya sa mga ito. Kaya binalingan niya ang pulis na ibalik na ito sa kulungan tsaka siya tumalikod. Pumapalahaw ang ginang habang palayo siya. Kanina kung galit ito, ngayon naman ay nagmamakaawa. Naisip ni Dexter kung pamilya nga ba ito ni Isabel. Sumakay siya ng kanyang kotse at tumuloy sa opisina. Tinawagan niya si Chris na ito na ang bahala sa kasong isinampa laban sa kapatid ni Isabel. Pasado 8:00 na ng gabi nang magising si Isabel at kumakalam ang kanyang sikmura. Bumangon ng dalaga tsaka lumabas ng kwarto. Sa lawak ng bahay, hindi niya alam kung saan hahanapin ang kusina. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Tanong sa kanya ng isang katulong. Si Dexter, nakauwi na po ba siya? Saktong bumukas ang malaking pinto sa harap, kaya pareho silang napatingin sa gawin ng bagong dating, si Dexter. Ayan na pala si Sir. Nakangiting sabi ng maid, tsaka siya nito iniwan. Isabel, may problema ba? Nag-aalala naman si Dexter sa kanya nang siya ay makita. Nag-aalangan siyang tumingin dito. Nagugutom ako. Hindi ko alam kung nasaan ang kusina. Nahihiyang pag-amin ni Isabel habang hawak ang tiyan niya. Mabilis siya nitong iginiya pa komedor at inupo. Ipaghahanda kita ng makakain. Maupo ka na lang dyan. Matapos siyang alalayan, tsaka nito hinubad ang suot na polo. Kaya naka-t-shirt na lang ito ngayon na bumagay kay Dexter. Hindi niya tuloy maikurap ang kanyang mga mata sa pagkakatitig sa lalaki habang naghahanda ito ng kanyang makakain. Hindi lamang siya makapaniwala na sa maraming taong lumipas sa buhay niya na makakatagpo siya ng lalaking magsasalba sa kanya mula sa malupit na pamilya. Nagustuhan mo ba? Nang maihain ito sa kanyang harapan ng umuusok na sopas, umupo ito sa tabi niya. Nagustuhan ko, salamat. Sabi niya at kumain. Natutuwa namang pinagmasdan ni Dexter ang dalagang kumakain. Solong nasa higaan si Isabel nang magising kinaumagahan. Hindi tumabi sa kanya si Dexter. Malapad naman ang kama. Bagay na ipinagtaka niya. Bakit kaya? Bumangon siya at nagbanyo tsaka naligo. Late niya nang na-realize na wala pala siyang isusuot na damit. Binalot na lamang ng malinis na tuwalya ang basang katawan. Isabel? Palabas na siya nang bumukas ang pinto at si Dexter ang iniluwa. Sa gulat, na-slide siya. Mabuti at naging maagap si Dexter. Pumulupot agad ang braso nito sa kanyang bewang. Pwede ba next time mag-iingat ka, Isabel? Delikado sa baby natin kapag nadulas ka. Walang anumang binuhat siya nito patungo sa kama't marahang inilapag. Hiyang-hiya siya sa ayos niya ngayon. Mahigpit niyang hawak ang towel sa takot na malaglag. Dexter, pwede ba akong umuwi saglit? Kukunin ko lang kay Tito ang mga gamit ko. Tanong niya na hindi makatingin sa lalaki. Sorry, ginabi ako kahapon, kaya hindi tayo nakapag-shopping. Don't worry, aalis tayo ngayon pagkatapos mag-almusal. Hintayin mo ko dito. Pagkasabi nito, tumalikod ang lalaki. Naiwan siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak pa rin ang towel sa harapan. Dinadama ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ilang sandali pa, bumalik na si Dexter. Lumang damit ni Mami yan nung dalaga pa siya. I'm sure kasya sa'yo. Magbihis ka na't hihintayin kita sa labas ng pinto.
Pagkasabi nito, lumabas na ng kwarto si Dexter. Mabilis naman siyang kumilos at nagbihis. Mabuti at kasya iyon sa kanya. Hindi naman mukhang luma ang damit. Katunayan ay bumagay pa nga iyon sa kanya. Bistida iyon na bulaklakin. Nagsuklay lamang siya ng mahabang buhok at paglabas, nadatnan niya si Dexter na nakatayo sa gilid ng pinto at matyaga nga siyang inaantay. Hindi nakatakas sa kanyang mga mata. Ang simple nitong pagpasada ng tingin sa kanyang kabuuan at may sumilay ng ngiti sa labi. Maya-maya, lumapit ang dalawang katulong at inakay siya papasok sa loob ng isang silid. Sinabi pa ni Dexter na iintayin siya sa kitchen. Sa loob ng kwarto, inayusan siya ng dalawang maid. Nilagyan ng clip ang kanyang buhok, maging ang muka, nilagyan ng manipis na kulay. Utos daw iyon ng kanyang biyanan. Sa harapan ng mesa, nakatitig sa kanya ang tatlo. Naroon kasi si Chris na agad tumayo at inalalayan siyang makaupo sa tabi ni Dexter. Sweetheart, nagpahanda ko ng makakain para sa buntis, para healthy ang aking apo. Tikman mo't sigurado kung magugustuhan mo ang lahat ng yan. Inilahad ni Doña Marta ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Sari-saring amoy ng pagkain ang sumuot sa kanyang ilong kaya bahagya siyang naduwal. Nagtakip pa siya ng bibig. Hindi mo ba nagustuhan, iha? Magpapahanda ko ng ibang makakain. React agad ng Donya. Nakita niya ding bahagyang nag-alala si Dexter. Mabilis siyang umiling. Ma'am, okay lang po. Normal na nararamdaman ko lang po ang pagsusuka sa umaga. Mami ang itawag mo sa akin dahil sooner or later, ikakasal na kayo ni Dexter. Alanganin naman siyang tumango. Naninibago siya sa sobrang kabaitan ng mga tao sa kanyang harapan. Tsaka lang itong umiti at nilagyan ng pagkain ng kanyang plato. Pagkatapos mag-almusal, tsaka sila umalis patungong mall na pagmamay-ari pala ng mga kasinilo. Kaya natulala siya sa presyo ng mga damit. Kinausap ni Dexter ang isang sales lady na i-entertain siya at may pupuntahan lang saglit. Tsaka siya nito babalikan. Hindi na noon sumama ang ginang dahil may personal din itong lakad. Naisip niyang mag-ikot sa loob ng malawak na shop at aliwin ang sariling tignan ng mga limited edition. Mga bagay na tanging mayayaman lamang ang kayang makabili. Masasabi na bang napakaswerte niya dahil nakapasok siya sa mundo ng mayaman at maisusuot niya na ang gustuhin niya. Napabuntong hininga siya sa saya at marahang inilinga ang paningin sa maraming nakikitang magagandang damit. Hindi niya alam kung anong unang dadamputin niya. Sinabi sa kanya ng isang staff na mamili lang siya ng kung anong gustuhin niya at may ibang customer lamang itong aatimahin kaya in-enjoy na lamang niya ang sarili sa pamimili. Isang bestidang nakaagaw sa kanya ng pansin na ikinalaki halos ng mga mata niya sa paghanga. Akma sana iyong kukunin nang may isang babaeng humarang sa kanya. Natigilan at napatingin siya sa babae. Anong ginagawa ng isang basurang katulad mo dito? As in afford mo ang damit na to? Alam mo bang kahit buong buhay mong pagtrabahuhan to, hindi mo mabibili? Pangiinsulto ng babae. Naka-sales lady uniform din ito at may suot na ID ng company. Titignan ko lang sana, maganda kasi. Alanganin niyang sabi. Dama ang pag-iinit ng magkabilang pisngi niya. Pinag-cross nito ang dalawang braso sa harapan. Bakit? Malinis ba ang kamay mo? Nakasisiguro ka bang hindi madudumihan ang damit na to kapag hinawakan mo? Pangiinsulto nito sa kanya. Hindi siya nakasagot at hindi alam ang sasabihin, kaya lalong ngumisi ang babae. Alam mo, mabuti pa, lumabas ka dito. Pagkasabi nito, kinaladkad siya ng babae habang nagtatawag ng gwardya. Guard, ilabas mo nga ang babaeng to, mukhang shoplifter. Nagsisisigaw ito habang dinadala siya palabas ng shop. Napapatingin sa kanya ang mga naroong customer. Nang makita siya ng babaeng unang nag-assist sa kanya, ganoon na lamang ang panggigilalas nitong tinakbo ang kasamahan sa trabaho para sana pigilan. Pero saktong nasa labas na siya ng shop at malakas na itinulak. Nawalan siya ng balansit na paupo sa semento. Dama niya ang pag-alog ng buong balakang niya. Noon nakita niyang mabilis na tumatakbo si Dexter na agad siyang itinayo. Nangilalas naman ang sales lady pagkakita kay Dexter na siya'y buhat. Who did this to my wife? Hindi man galit ang boses ni Dexter, ramdam niya ang madiin itong boses. Nanlaki ang mga mata ng babaeng tumulak sa kanya pagkarinig sa tanong ng lalaki. Nagkatinginan ng dalawang tindera at agad itinuro ng babaeng tumulak sa kanya ang kasamahan. Sir, siyang may gawa niyan sa asawa mo.
Pagsisinungaling nito. Magsasalita pa sana ang isa, pero sinampal naman ito ng isa. Umamin ka na. Ikaw ang tumulak sa kanya. Matagal mo nang gawaing mambastos ng customer. Dinuro pa nito ang babae. You're fired. Masama ang tinging ipinukol ni Dexter sa itinuro ng babaeng sinungaling bago siya pabuhat na ipinasok sa loob ng shop at iniyupo sa sofa. Nag-aalala itong siya'y tinignan. Are you okay, Isabel? Nag-aalalang tanong ni Dexter sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at sinabing okay lang siya. Nawala naman agad ang sakit sa balakang niya. Itinuro niya rin kung sino ang tunay na nambastos sa kanya. Kaya tinawagan ni Dexter ang manager ng mall at inutos na tanggalin ang nambastos sa kanya. Laking pasasalamat naman sa kanya ng isang sales lady na ipinagtanggol niya. Pagkatapos ay tinulungan na siya nitong mamili ng damit na gusto niya, tsaka sila umuwi ng lalaki. Kinagabihan ng makatulog si Isabel, tsaka umalis si Dexter. Kanina tinawagan siya ni Chris at may usapang magkikita ngayong gabi. Nasa Moonlight Bar ang kaibigan kaya dumiretso siya rito. Nasa second floor si Chris, komportabling nakaupo sa isang silya. Nakapatong naman ang isang files na naglalaman tungkol sa background ni Isabel. Pagkakita sa kanya, ay ngumiti ito. I'm really sure now that you're in love with Isabel, even if you deny it. Nakangiting lumagok ito ng alak. Sinulyapan lang niya ang kaibigan. Hindi sinagot or nagkomento sa sinabi nito at inabot ang files na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Mas interesado siyang malaman ng tungkol kay Isabel pero nakipag-unahan ito sa kanya. Aminin mo muna, napanood ko yung nangyari sa mall kanina. Nangaasar itong tumawat kinalikot ang cellphone bago ipinakita ang isang video. May nagpost pala nun sa social media. Sa bagay hindi nakakapagtaka. Marami ng fake news ang naglipana sa internet. Okay fine, I love Isabel. Now give me the files. Iritable at pairap niyang sabi kay Chris at tumawa pa ang kurimaw. Sabi ko na halata naman kasing in love ka na. Heto na, sabay abot sa kanya ng files. Pinagpuyatan ko yan Alam mo namang mahal kita bro. Nagbakla-baklaan pa ang boses nito sa dulo at pumilantik ang daliri habang iniaabot ang files sa kanya na may kasama pang paglabas ng dila sa gilid ng labi. Naiiling lamang si Dexter. Sanay na siya sa alaskador niyang kaibigan. Talo ang pikon dito. Matapos buklatin ang files, doon niya napag-alamanan na anak pala sa unang asawa ng ama si Isabel. Baby pa ito nang mawala ang biological mother nito at ang nag-alaga ay ang madrasta nito ngayon na malakas sumingi ng pera sa dalaga at ginagamit pang blackmail ay ang pag-aaruga nito kay Isabel noong bata. Nakaka-touch, di ba? Hindi mo akalaing wala siyang kaalam-alam sa tunay niyang pagkatao. Even her uncle didn't reveal the truth. But he's still kind to Isabel. Katunayan na ito ang nagpatuloy kay Isabel nang pinalaya siya ng kanyang madrasta. Kalaunan ay sabi ni Chris sa kanya habang siya patuloy na nakatingin sa files. Ulila na siyang lubos. Wala na siyang pamilya. And also she worked hard to support her studies on her own. Usal ni Dexter. Tumpak bro. At nagbibigay pa siya ng pera sa ina-inahan niya't kapatid. Kaya kung ako sa'yo, don't let Isabel out of your sight bro. Ngayon na alam na ng ina niyang mukhang pera na multi-millionaire ang nakabuntis kay Isabel, I am really sure she'll do whatever she can to get close to her. Sabi naman ni Chris sa kanya. Hindi naman ang nasa isip niya. Kaya nga ipinagbabawal niyang lumabas si Isabel na hindi siya kasama. Ilang saglit pa silang nag-usap bago siya umuwi. Tulog na marahil ang kanyang ina dahil sarado na ang ilaw. Pagpasok niya sa kwarto nila ni Isabel, nadatnan niyang mahimbing pa rin itong tulog. Marahang hinaplos ang pisngi ng babae. At sa matagal na pagkakatitig kay Isabel, hindi niya mapigilan ang kakaibang damdamin sa dalaga. Totoo nga kayang mahal na ito? Ipinagpatuloy ni Isabel ang kanyang pag-aaral sa kabila ng pagbubuntis. Sabi naman ng doktor, hindi iyon makakaapekto sa kanyang twins, basta palagi lamang siyang mag-iingat. Maayos naman bang trato sa'yo ng Dexter na ito? Nag-aalalang tanong ni Tio Canor nang sila ay magkita. Nagtataka ng araw ito dahil hindi siya umuwi ng 2 araw, kaya pinuntahan na siya dito sa school kinahapunan. Sinabi niya rin ang totoong tungkol kay Dexter para ito ay makampante. Opo, Tio. Mabait si Dexter at lahat ng mga tao sa mansyon. Masayang sabi niya
at hindi mapigilang ngiti sa labi. Ngumiti rin ito sa kanya. Isabel, salamat naman kung ganoon. Ayoko mababalitaan na uuwi ka pa sa inyo. Palagi mong iingatan ang sarili mo. Hinaplos nito ang pisngi niya. Saktong pumarada ang kotse ni Dexter ay nakita niyang may kausap ang babae. Saglit pinagmasdan ni Dexter ang dalawa. Hoy bro, tiyuhin niya yan. Grabe ka namang makatitig. Ano, nagsiselos? Bumaba ka na kaya? Si Chris iyon na bahagyang nakangiti. Sa halip na bumaba, nag-buzzer siya upang maagaw ang atensyon ni Isabel. Napalinga ito tumingin sa gawin ng sasakyan. Saglit itong nagpaalam sa kausap at humakbang na palapit sa kanila. Binuksan niya agad ang pinto para sa babae. Dexter, gusto kang makausap ni Tito. Sumilip lang ito sa pinto. Hi Isabel, nandito ako. Nagpapansin naman si Chris na nasa likod ng sasakyan. Muling yumuko si Isabel upang makita si Chris at binati. Muntik nang magselos. Magsusumbong pa sana si Chris, pero tinakpan ni Dexter ang bibig nito at may warning na tinignan sa mga mata. Lihim na natatawa si Isabel sa magkaibigan. Huwag kang maniniwala kay Chris, sinungaling yan. Tsaka padaskol na bumaba si Dexter. Naiwang tumatawa ang alaskador niyang kaibigan. Malayo pa, nakangiti ng kanyang tiyuhin. Agad kinamayan si Dexter. Salamat Dexter. Ikaw na sana ang bahala sa pamangkin kong yan. Ingatan mo siya. Ani Canor kay Dexter. Pwede ko po ba kayong makausap ng solo? Tanong naman ni Dexter sa seryosong boses. Sinuluya pa ni Dexter si Isabel at inutusang mauna na sa loob ng sasakyan. Nagtataka man ng dalaga ay sumunod na lang. Ano naman kayang sasabihin nito sa tito niya na hindi niya pwedeng marinig? May inililihim kaya si Dexter sa kanya? Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Tanong naman ni Canor nang makalayo na si Isabel. Tito, gusto ko lang malaman kung bakit hindi niyo sinasabi kay Isabel ang totoo na hindi niya tunay na kadugo ang inaakala niyang pamilya. Natigilan si Canor at bahagyang nagulat sa sinabi ni Dexter. Alam mo na? Tumangwang binata. Dahil nangako ako sa kanyang ama na hindi ko sasabihin kahit anong mangyari. Pero alam niyo bang pinahihirapan si Isabel ng kapatid at ng madrasta niya? Ito naman ang napatango, bagay na alam nito yun. Panahon na para malaman ni Isabel ang totoo. Ani Dexter. Habang nag-uusap sina Dexter at Canor, ay nakatayo lang sa di kalayuan si Isabel. Bumaba na si Chris at nilapitan ng dalaga. Sa di kalayuan naman, lihim na nakamasid ang madrasta ni Isabel. Kanina pa ito doon at may masamang balak. May dalawang lalaki itong kasama na tutulong sa kanya upang kidnapin si Isabel at ipatutubos niya ng 5 milyon sa lalaking mayaman na asawa nito kuno. Kailangan makalabas ang kanyang anak sa kulungan. Hindi siya papayag na mabulok ito doon. Bago niya gawin ang plano, pinag-isipan niya itong mabuti. Dahil kung hindi magbibigay ang lalaking ito, papatayin niya si Isabel. Paano ba yan? Hindi natin makikidnap si Isabel. Sabi ng isang lalaking malapit sa kanya. Maghahanap tayo ng magandang tiyempo. Bukas agahan ninyo. Hindi pwede ngayon dahil nandyan si Dexter. Nandyan din ang pakialamerong tiyuhin niya. Umuwi na tayo. Pagkasabi ng ginang, sumunod naman agad ang dalawa. Ang seryoso nila. Ano kayang pinag-uusapan ng dalawa? Tanong ni Isabel kay Chris habang nakatingin sa gawin ni na Dexter. Tungkol sa tunay mong pagkatao. Sure ako dyan. Kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Namulsa ito at nasulyapan si Dexter na palapit kaya hindi na umimik ang tinatanong niya. Kasabay nito ang kanyang tiyuhin na nagpaalam agad sa kanya. Siya naman ay nagpasalamat sa tiyuhin na nag-abala pang pinuntahan siya sa school. Bago naghiwalay, niyakap siya ng tiyuhin. Iniba pa ni Chris ang topic nila na halatang umiiwas pero hindi iyon nawala sa kanyang isipan. Kaya tinanong niya kay Dexter pagdating nila sa loob ng bahay na tanging sila na lamang. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Dexter? Nasa kwarto na sila pareho at kasalukuyan na itong naguhubad ng polo. Humarap ito sa kanyang nagtatanong ang mga mata. May sinabi kasi sa akin si Chris tungkol sa pagkatao ko. May dapat ba akong malaman? Umigting naman ang panga ni Dexter sa inis niya kay Chris. Bakit kailangan siya nitong pangunahan? Lagot ito sa kanya mamaya. Sinabi ng tiyuhin itong mas makabubuting wag mo nang ipaalam hanggat nagdadalang tao pa ito
at baka makaapekto sa dalaga. Ang gusto niya ngayon ay isaayos ang kanilang kasal. Nilapitan ito ni Dexter at marahang hinaplos ang magkabilang pisngi. Ang ibig sabihin ni Chris ay ang damdamin ko para sa iyo, Isabel. Masuyong wika ni Dexter. Hindi nakatugon si Isabel at napatitig kay Dexter. Nabaling ang atensyon niya sa mainit nitong palad na nasa magkabilang pisngi niya. Para siyang maliliyo sa sobrang lapit ni Dexter sa kanya. At naramdaman niya ang mabangong singaw ng katawan nito. Anong damdamin? Kabadong tanong niya at napapalunok pa. Na mahal kita. Kayo ng mga anak ko na nasa sinapupunan mo. I love you, Isabel. At hindi na napigilan ni Dexter ang nararamdaman sa dalaga. Kinabig na ito, isiniksik sa kanyang katawan bago hinagkan ng madiin sa labi. Saglit na tulala si Isabel sa hindi alam na itutugon. Pero nang maramdaman ng mainit na halik ni Dexter, halintulad noong una, ay nadarang siya. Nakatagalan ay gumanti sa mainit nitong halik na mas pinalalim pa ni Dexter at naramdaman niyang marahan siyang inihiga sa malambot na kama. Mas mahigpit na siya nitong yakap ngayon at marahan ng kinakalas ang suot niya. Dexter, sandali. Pigil sana niya sa lalaki pero pinutol ng halik sa labi ang pagpoprotesta sanang gagawin ni Isabel. Hanggang sa hindi niya alam ang gagawin at nagpatianod na lamang. Kinabukasan pagising ni Isabel, wala na si Dexter sa kwarto nila. May iniwan itong box at kapirasong papel na naglalaman ng sweet message. Napakagaan ng kanyang pakiramdam, kakaiba sa nagdaang araw. Nakangiti siyang kinuha iyon at binasa. Mahimbing ang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Sana magustuhan mo ang singsing na binili ko para sa'yo. I love you, Isabel. Nakangiti siya hanggang sa matapos basahin ang sulat na iniwan ni Dexter para sa kanya. I love you too, Dexter. Tugon niya na ani mo na sa harapan niya lang si Dexter. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na box at binuksan. Halatang mamahaling singsing ang bumulaga sa paningin niya. Mabilis iyong isinuot at excited na pinagmasdan ang daliri na may mamahaling alahas. First time niyang nagkaroon nito. Napakaganda. Good morning, Iha. Ang bagong driver ang maghahatid sa school ngayon. May lakad kasi si Dexter. Inaasikaso na ang kasal ninyo. Pumayag ka na ba sa kasal? I mean, nag-propose na ba ang anak ko? Magiliw na tanong ng ginang pagbaba niya mula sa kwarto. Hindi siya nakasagot sa tanong nito pero ngumiti. Isang pag-amin na handa na siyang magpakasal sa anak nito anumang oras. Inaya siya nitong sabay silang mag-almusal ng ginang. Pagkatapos, inihatid pa siya sa garahe kung saan nag-aantay ang isang panganib. Dahil lang nag-apply bilang driver kay Dexter kaninang umaga, ay inutusan ng madrasta ni Isabel para kidnapin ang dalaga. Ingatan mo si Isabel at ang mga apo ko, ha? Utos pa ni Doña Marta sa animong napakagalang na lalaki pero may masama palang balak kay Isabel. Opo naman, senyora. Makakaasa kayo. Abot tenga pa ang ngiti ng lalaki na inalalayan ng buntis. Walang kaduda-duda ang bawat kilos ng lalaki na isinara ang pinto ng kotse. Pagkatapos ay kumaway pa sa Donya bago sumampas sa driver seat. Bye, Isabel. Ingatan mo ang apo ko, ha? Pagpapaalala pa nito kay Isabel na kumaway. Tumango ang dalagat ngumiti rin. Hanggang ngayon ba, inay? Wala pa kayong ginagawang paraan para makaalis ako dito sa impyernong lugar na to? Ayoko na dito. Inis na tanong ni Henry sa kanyang ina nang siya'y dalawin. Ilang araw na lang, ililipat na siya sa munting lupa at malayo yun. Doon ay wala na siyang pag-asang makalaya. Dahil wala nang piyansa, tuluyan na siyang hahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Mabibilang na siya sa mga pusakal na kriminal. Anak, nagpautos na ako ng tao para kidnapin si Isabel. Ipaparansom ko siya kapalit ng kalayaan mo. Lahat gagawin ko para sa iyo, anak. Emosyonal na sabi ng ina nito. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Henry na makalaya. Mananagot ang Dexter na iyon sa pagpapakulong nito sa kanya. Papatayin niyang lalaki pag siya'y nakalaya. Samantala habang papasok si Isabel sa school, naisipan niyang tawagan ng nobyo. Bukod kasi sa sulat na iniwan ni Dexter, ay may message din pala ito sa kanyang inbox. Sakto pang naunahan siyang tumawag nito. Akong maghahatid sa iyo, Isabel, pauwi na ako. Bungad nito sa kabilang linya. Hindi na kailangan, Dexter. Papasok na ako sa school. Napasulya pa siya sa driver
dahil napansin niyang ibang daan ang tinatahak nila, gayong sinabi naman niya kanina ang address. Kuya driver, mali po ang daan niyo, sabi pa niya rito, pero sa halip na sundin siya, ay mas lalo pa nitong binilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan na itinodo nito ang bilis kaya nabitiwan niya ang hawak na cellphone at napahawak sa gilid ng sasakyan. Kuya, pwede ba? Bagalan niyo ang pagpapatakbo. Hysterical niyang sigaw sa takot. Dinig iyon ni Dexter sa kabilang linya. Maging ang ingay ng gulong ng sasakyan nang ibig sabihin lang noon, sobrang bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan. Napamura siya ng kalaunan na wala sa linya si Isabel. Muli niya itong tinawagan pero hindi na sinasagot ng babae ang linya. Maaaring may masamang nangyayari kay Isabel. Mabilis na binuksan ng tracking device para mabasa ang lokasyon nito. Pero sa pagkakataong yun, wala nang malay si Isabel at itinapon ng lalaki ang cellphone nito para hindi na matawagan ng kung sino. Kaya ganoon na lamang ang panlulumo ni Dexter nang makita ang cellphone ng asawa na nasa gilid ng kalsada itinapon ng kidnappers. May ideya na siya kung sinong may gawa nito. Mabilis niyang tinawagan si Chris at sinabing may kumidnap kay Isabel. Ina nga bang sinasabi ko sa iyo, bro? Nag-aalala din ang boses ni Chris sa kabilang linya. Pinakilos ko na ang mga pulis. Kasalanan ko to, Chris, dahil hindi ako naging maingat. Tinanggap ko kagad ang driver na yun na hindi inalam ang background. Worried na sabi ni Dexter at sising-sisi. Bro, may kutob akong madrasta niyang nagpakidnap kay Isabel dahil kailangan niya ng pampiyansa sa anak nitong nasa kulungan. Ano sa palagay mo? Nakapag-isip siyang tama ito, kaya naman pinapuntahan niya ang dating address ni Isabel. Mabilis na nagpaalam si Chris at siya naman ang nag-aantay ng balita. Ayaw niyang ipaalam ang nangyaring ito sa kanyang ina dahil ayaw niyang mag-alala ito at baka tumaas ang presyon. Pero isinusumpa niyang oras na may masamang mangyari sa anak niya at kay Isabel, hindi siya magpapatawad. Ilang oras bago nagkamalay si Isabel na nakatali sa upuan. Naroon ang kanyang ina at ang driver na kumidnap sa kanya. Kasabwat ito ng kanyang ina. Kaya pala, nakatayo ang dalawa sa kanyang harapan at hindi siya pamilyar sa lugar na kinaroroonan. Isa iyong makalat na lugar, puro basura. Nanlalaki ang kanyang mga mata na tumingin sa kanyang ina habang pilit kumakawala sa mahigpit na pagkakatali sa kanya. Inay? Kayo ang gumawa nito sa akin? Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Isabel. Nanggigilid sa luha ang kanyang mga mata. Bumuntong hininga ito at nalungkot ang reaksyon. Pakawalan niyo ko dito, inay. Huwag niyong sasaktan ng anak ko. Hindi ko kayo mapapatawad kapag may masamang nangyari sa dinadala ko. Pagmamakaawa niyang umiiyak. Isabel, hindi kita sasaktan. Wala akong balak na patayin ka. Hindi kita pakikialamanan. Gusto lang kitang makausap. Alam kong galit ka sa akin at hindi mo na ako nais pang makita. Pero Isabel, ikaw na lang ang pag-asa ko na makalaya si Henry. Matitiis mo ba siya, anak? Parang awa mo na. Ilabas mo ang kapatid mo sa kulungan. Humingi ka ng pera sa asawa mo. Pagdadrama ng matanda na umiyak pa. Nagbago ang isip nito na humingi ng ransom kay Dexter. Matapos sabihin ng driver na kasabwat na hawak ni Dexter ang batas. Maaari sa pagkakataong yun, hinahanap na nito si Isabel at nagpakalat na ng mga pulis. Kaya naman sa halip na tawagan si Dexter at humingi ng ransom, ay si Isabel na lang ang kanyang pakikiusapan. Kaya abot ng kanyang makakaya, ay magdadrama siya. Natigilan naman si Isabel sa pagkakatitig sa inang umiiyak. Bigla ay nakadama siya ng awa sa matanda. Inay, kaya siya ipinakulong ni Dexter dahil sinaktan niya ako. Gusto niyang ipalaglag ang anak namin. Kaya kasalanan ni Kuya Henry kung bakit siya nakakulong ngayon. Pakawalan niyo ako, inay. Maawa kayo sa sarili ninyo. Pati kayo, ipakukulong ni Dexter sa ginawa ninyong pagkidnap sa akin. Oras na dumating ang mga pulis. Dalawa kayo ni Kuyang mabubulok sa bilangguan. Pakawalan niyo ako dito. Anya sa ina habang nagpupumiglas at pilit nais makawala. Umiyak lalo ang matanda. Wala nang halaga ang buhay ko, Isabel. Matanda na ako. Ang nais ko na lang, makalaya ang kuya mo. Ano pang mangyayari sa akin kung wala na siya? Inay, nandito pa ako. Anak niyo rin naman ako ah. Hindi ko kayo pababayaan. Bakit si kuya na lang palagi ang nakikita ninyo? Simula pagkabata ko, palagi na lang si kuya ang pinapaboran niyo. Siya na lang ang mahalaga sa inyo at kinakalimutan niyo na ako.
Umiiyak niyang wika. Dahil hindi kita anak, Isabel! Paus nitong sigaw. Natigilan siya saglit at tila nabingi. Anak ka ng ama mo sa unang babae. At si Henry, anak ko siya sa unang asawa ko. Siya na lang ang natitirang alaala sa lalaking minahal ko. Kaya nagmamakaawa ako sa iyo, Isabel. Tulungan mong makalaya si Henry. Pangako, kapag nailabas mo siya, ilalayo ko siya sa inyo. Hindi na siya makakapanggulo. Pagmamakaawa na muli nito sa kanya. Nangangatog itong lumuhod sa kanyang harapan na umiiyak. Tahimik lang na nakamasid sa kanila ang driver na kumidnap sa kanya. Wala itong imik. Wari ba nanonood ng drama sa palabas? Nag-aantay ng mando. Ngayon ay malinaw na kay Isabel ang lahat, kaya ganoon ang trato ng kanyang ina. Hindi pala siya tunay na anak. Pero kahit ganoon, nanatili sa kanyang isipan na pamilya ang mga ito. Para sa ikaliligaya nito, pumayag siyang kausapin si Dexter na palayain ng kanyang kapatid, kaya pinakawalan siya ng kanyang ina. Hinayaan din siya nitong makauwi na ipinahatid pa sa driver niya na natakot at baka isumbong niya kay Dexter. Hindi na siya nakapasok sa araw na yun sa school, kaya naman umuwi na lang siya sa bahay. Wala si Dexter at nadatnan niya ang ina nitong nagulat kung bakit siya umuwi ng maaga. Kung gano'n ay hindi nito alam ang nangyari. Sinabi na lamang na sumama ang kanyang pakiramdam. Ayaw niyang sabihin ang totoong nangyari dahil baka mag-alala ito. Nakisuyo pa siyang tawagan si Dexter pauwiin dahil gusto niyang makausap ang lalaki. Ang driver niya naman mabilis na sumibad at sa takot na ipapulis ng kanyang nobyo. Sige iha, magpahinga ka na sa kwarto at tatawagan ko lang si Dexter. Utos ng ginang na inalalayan pa siya. Nag-aalala ito nang sabihing masama ang kanyang pakiramdam. Nang malaman ni Dexter na nakauwi na ang asawa, itinawag agad sa mga pulis na okay na si Isabel. Akala niya talaga may masamang nangyari dito. Sobra siyang nag-alala. Tinawagan niya rin ang kaibigan na katuwang na maghanap kay Isabel, tsaka siya umuwi ng bahay. Pagdating sa bahay, ay nadatnan niya sa kanilang silid si Isabel na hinihintay siya. Mabilis niya itong niyakap at tinanong kung anong nangyari. Si inay, nakipagkita siya sa akin kanina. Sinaktan ka ba niya? Umiling si Isabel. Kinausap niya lang ako para kay kuya. Nagmakaawa siyang ilabas natin sa kulungan si Kuya Henry. Nakikiusap ako sa iyo. Palayain na natin siya alang-alang kay inay. Naawa ko sa kanya. Sobra siyang nalulungkot. Gulat na gulat si Dexter sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa kababaan nito ng loob. Isabel, kapakanan mo ang inaalala ko. Hindi tayo nakasisiguro kung pagkatapos natin siyang palayain, hindi kanya nababalikan para saktan. Sorry to tell you this, but you need to know the truth. Hindi mo sila tunay na pamilya. Masakit man para kay Isabel ang totoo, kailangan niyang malaman. Pero nakita ni Dexter na walang reaksyon mula sa babae. Alam ko na Dexter pero walang magbabago. Para sa akin, pamilya ko pa rin sila. Si inay ang nag-aruga sa akin nang mawala ang tunay kong ina. Last na tong hihilingin ko para sa kinilala kong pamilya. Pagbigyan mo na ako, Dexter, please. Ilang sandaling hindi makapaniwala sa narinig si Dexter. Pero alang-alang sa pagmamahal niya sa babae, ay gagawin niya. Ibibigay niya ang hinihiling nito. Sige, pero sa isang kondisyon. Kumurap ang mga mata ni Isabel, bigla ay nagkaroon ng pag-asa. Anong kondisyon? Kahit ano gagawin ko basta pumahayag ka lang na palayain si Kuya Henry. Hindi ka na makikipagkita sa kanila kahit kailan. Tumango si Isabel bilang tugon at mabilis na yumakap kay Dexter na nagpasalamat. Hindi nga siya binigo ng nobyo kahit na nag-aalala ito para sa kanya sa pagpapalaya niya sa kapatid. 3 araw lang ang lumipas, nakalabas na ang kapatid niya. At pagkatapos noon, nagkaroon ng 2 security guard sa bahay at may 2 bodyguard siya. Pagkagaling sa school, diretso na kaagad siyang umuwi sa bahay kung hindi siya nasusundo ng nobyo. Nakakapanibago, pero kapalit naman nun ay ang kanyang kahilingan para sa kalayaan ng kanyang kapatid at bilang seguridad niya. 5 buwan ang lumipas at wala na siyang balita sa ina at kapatid. Kundi pa siya dinalaw ng tiyuhin sa bahay, hindi niya nalaman na nasa probinsya na ang mga ito. Tuluyan na ngang hindi nagpakita sa kanya ang 2. Tinupad nga ng kanyang kinilalang ina ang pangako nito sa kanya. Kahit papaano, nadalaw na rin niya ang puntod ng kanyang tunay na ina at nagpasalamat ng pagsilang nito sa kanya. Sayang lang at hindi sila nagkita.
Kamusta sila, Tio? Maayos ba ang lagay nila? Tanong niya nang minsan siyang bisitahin. Pansamantala ay nahinto siya sa pag-aaral dahil sa paglaki ng kanyang tiyan. Nahihirapan kasi siyang kumilos. Babalik na lang pagkatapos niyang manganak. Huwag mo na silang alalahanin. Balita ko, nagtatrabaho na si Henry doon. Sana nga magpakatino na ang batang yun. Napanatag naman ang kanyang kalooban nang masigurong okay ang kanyang kinilalang ina at kapatid. Kahit malupit ito sa kanya, napatawad niya na ang mga ito. Samantala si Dexter, saktong pauwi na sana sa hapong iyon nang tumawag sa kanya si Avril, anak ni Morgan at Barbara, isa sa may pinakamalaking invest sa company ng kanyang ama. Nagpasundo ito sa kanya dahil nasa bakasyon na magulang at hindi alam na sa araw na iyon ang uwi ni Avril galing Canada. Kinontak niya muna si Chris upang ito sanang sumundo kay Avril pero hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Bagaman na-miss si Isabel, pinagbigyan niya na lang si Avril. Sinundo niya ang dalaga at tuwang-tuwa pang yumakap pagkakita sa kanya sa airport. I really thought you weren't come to pick me up, Dexter. Magtatampo talaga ako sa'yo. Nakangusong sabi ni Avril pagkatapos ay ngumiti ng matamis. Tinanggal niya ang kamay nitong nakakawit sa leeg niya. Dinaig pa nilang magkasintahan sa ayos nila. Dagdagan pang daring ang suot nito. Pakiramdam niya, nagtaksil siya kay Isabel. Ba't nga pala umuwi ka dito sa Pinas? Hindi ka ba nag-enjoy sa ibang bansa? Tanong niya habang sila'y nasa biyahe. Of course I enjoyed, but I miss my mom and dad. I want to see them, and especially you, Dexter. Umaasa ako na hindi totoo yung chismis, na nababalo ka sa isang babae. Alam mo namang noon pa ikaw ang mahal ko. Walang pakundangang pagtatapat nito ng damdamin. Hindi siya nakapaniwala. Totoo ang balitang yun, Avril, at ikakasal na ako sa kanya. Mahal ko si Isabel at ako, kalimutan mo na ako. Ngayon pa lang, pinutol na ni Dexter ang kung anumang naramdaman nito kung may katotohanan man yun. Nasaktan si Avril pero binaliwala niya. Matagal na silang magkakilala ni Dexter kumpara sa sinasabing Isabel nito, kaya madali para sa kanyang i-dispatch ang babae. Ngumiti si Avril, kunwari okay lang lahat sa kanya. Sinabi sa lalaking tanggap niya na magkaibigan lang sila. Katunayan, sumama pa ito sa bahay ni Dexter para makilala ang babae. Paalis na rin ang tiyuhin ni Isabel nang saktong dumating si Dexter, kasama ang isang hindi kilalang babae. Natigilan tuloy si Isabel na nakatingin sa dalawa. Pero nawala naman ang pangamba at selos nang mabilis nalapitan siya ng nobyo at hagkan sa pisngi at takbayan. Agad binati ng tiyuhin si Dexter at nag-aya pa ang nobyo na mag-shot ang dalawa habang ang kasama nitong panauhin ay ipinakilala sa kanya. Si Avril, galing daw ito sa ibang bansa at anak ng isang investors ni Dexter at magkaibigan lang naman daw ang dalawa. Nang pumasok si Tio at Dexter sa loob ng bahay, naiwan silang dalawa ni Avril sa garden para nga daw magkapalagayan sila ng loob. Hi Avril, masaya ako makilala ka. Naglahad siya ng palad at naghanda ng ngiti sa labi pero pinalis nito iyon na kanyang ikinagulat. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi nagtagal, bumalik ang titig sa kanyang malaking tiyan. May nababanaag siyang selos sa mga mata ni Avril. Nababasa niya ang malaking pagkagusto nito kay Dexter kahit na hindi man ito aminin sa kanya. Finally, I meet you. Nangiinsulto itong tumingin sa mukha niya bago tumikwas ang isang kilay. Don't get too comfortable, Isabel, because you'll never take my place in Dexter's heart. Mataray nitong saad sa kanya. Natigilan siya sa biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Kanina nang nasa harapan nila si Dexter, okay naman ang babae. Nakangiti pa nga sa kanya. Kung ganun, pakitang tao lang pala yun. Ganun ba? Pero ikakasal na kami ni Dexter. Baka huli ka na sa balita at magkakaanak na kami. Anya at ipinakita ang suot na singsing. Nagdilim lalo ang mukha nito at gigil siyang itinulak kaya napaupo si Isabel sa lupa. Sapo ang tiyan na napangiwi bigla sa sakit. Nakita pala ni Dexter ang ginawa ni Avril kaya mabilis itong kumaripas ng takbo palapit sa kanya. Dexter, I'm sorry. I didn't mean to hurt Isabel. But he asked for it. Sinabi niya sa akin na engaged na kayo. Paliwanag ni Avril. Mabilis siyang binuhat ni Dexter bago ito binalingan na galit. Oras na may masamang mangyari sa mag-ina ko,
Hindi kita mapapatawad, Avril. Umalis ka na hanggat kaya ko pang magtimpi. Galit na sabi ni Dexter sa babae. Tinawag nito ang security tsaka inutos na ilabas si Avril. Pero Dexter, mas matagal mo na akong kilala kaysa sa babaeng yan. Makakalimutan mo ba talaga lahat ng pinagdaanan natin para lang sa kanya? Dinig nila ang gigil na hiyaw ng babae mula sa labas pero hindi ito pinansin ni Dexter. Pati ang tiyuhin, nag-aalala din na napasugod sa kanya. Sa mga sandaling yon, kinaladkad na si Avril ng 2 gwardya palabas. My godness, anong nangyari kay Isabel, anak? Sa hagdan ay saktong pababa ang Donya. Pagkakitang buhat siya ni Dexter, sobra itong nag-alala. Ma'am, please, tumawag ka ng doktor. Nataranta tuloy ang ginang na tinungo ang kwarto upang kunin ang cellphone at tawagan ng personal doctor ng mga kasinilo. Siya naman idinala ni Dexter sa kanilang silid at maingat na inilapag. Nag-aalala ako sa'yo. Anong nararamdaman mo, Isabel? Hinaplos nito ang malaki niyang tiyan. Masakit ang balakang niya pero sinabi niyang okay lang siya. Nangako ito sa kanya na hindi na makakalapit pa si Avril sa kanya. Kaibigan nito iyon na sa tingin ni Isabel may malaking gusto kay Dexter. Nakita niya kanina ang selos sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya, susubukin ang pagkakataon ng pagsasama nila ni Dexter. Lalo na at hindi pa naman sila na ikakasal. Pinili niyang lalaking malaking kaibahan ng katayuan sa buhay, kaya natural na maraming maiinggit sa kanya. Sa haplos at pag-aalala ng lalaki, naging okay naman ang kanyang pakiramdam bago pa man dumating ang doktor. Matapos siyang i-check ng doktor at sabihin nitong okay ang baby nila ni Dexter, nakahinga silang lahat ng maluwag, lalo na ang kanyang biyenan na ngayon, galit na galit kay Avril sa ginawa sa kanya. Mag-iingat ka palagi, Isabel. Ngayong nasa poder ka na ni Dexter, mas lalong hindi mo kilala ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Basta kapag kailangan mo ko, huwag kang mag-aalangang tumawag. Darating ako, Isabel. Paalis na noon ang kanyang tiyuhin at nagpaalam na sa kanya. Thank you, tiyo. Huwag ka na mag-alala sa akin. Hindi ako pababayaan ni Dexter. Mahal na mahal niya ako. Alam kong mahal ka niya. Nararamdaman ko yun. Pero Isabel, maraming gustong manakit at naiinggit sa'yo dahil nasa mabuti kang tao. Kaya nga mas dapat kang mag-ingat. Tumango na lamang si Isabel bilang tugon. Ito naman at niyakap siya bago tuluyang umalis. Kanina, nakapagpaalam na ito kay Dexter. Tahimik sa gabing yon, na pinagmamasdan ni Dexter si Isabel na banayad ng natutulog sa ibabaw ng kanilang kama. Naaawa siya sa mahal niya na maraming nais manakit dito. Pero pinapangako niyang poprotektahan ito palagi. Alam niyang sa pagkakataong yon, nakarating na kay Morgan at Barbara ang ginawa niya kay Avril. Kaya nga kinabukasan, hindi na siya nagulat matapos mabalita ang nag-pull out ito sa kumpanya. Pagpasok sa trabaho, yun kaagad ang unang bumungad sa kanya mula sa sekretary. Sir, good morning. Seryoso at walang kangiti-ngiti ang kanyang sekretary na inilapag ang annual financial statement report sa ibabaw ng kanyang mesa. Galing iyon sa accounting department. Malaki ang nawala sa ginawang pag-pull out ni Morgan. Ganun man, hindi niya pinagsisihan ng ginawa kay Avril na pagtataboy pagkatapos ng ginawa nito kay Isabel. Hindi siya natatakot na isara ang kumpanya sakaling malugi yun dahil kaya niyang buhayin ang kanyang mag-ina. Hindi pa nakakalimang minuto, tumunog ang kanyang cellphone. Si Morgan ang tumawag. Galit na galit ito sa kanya dahil nga sa ginawa niya sa anak nito. Nagbanta ito na uutusan ng iba pang investors na malalapit dito na mag-pull out upang tuluyang magsara ang pinaghirapan ng kanyang ama. Mabait akong tao, Dexter. Kaya bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa anak ko at iwan mo ang Isabel na yon. Mahal ka ni Avril, kaya nga patatawarin kita. Sabi ni Morgan sa kabilang linya. Naikuyom niya ang kamao bago nagsalita. Hindi nakakapagtaka kung bakit naging ganyan ang ugali ng anak niyo. Pero hindi ako hihingi ng tawad nung kang iwan si Isabel. Pasalamat siya dahil walang masamang nangyari sa anak ko at sa babaeng mahal ko. Dahil kung nagkataon, ipakukulong ko siya. Mahinahon pa ang naging pagsasalita niya. Galit na napamura si Morgan sa kabilang linya. Sinigaw-sigawan siya nito na sinabing talagang hinahamon niya ang matanda. Pero nanindigan siyang hindi kailangan ng kahit magkanong sentimo mula sa bulsa nito. Pagkatapos noon, nagkagulo na sa financial department dahil may 2 investors na uli ang nag-pull out.
Tinutuo nga ni Morgan ang sinabi sa kanya. At sinundan pa uli ng 2 investors. Kaya labis na naapektuhan ng lahat sa nangyari. Takot na mauuwi nga daw sa pagkalugi ang kumpanya. Ano Dexter, magmamakaawa ka na ba sa akin? Matagal kaming naging magkaibigan ng iyong ama. Kahit papaano, concerned ako sa kumpanya. Tumawag na muli si Morgan sa kanya. Huwag mong tawaging kaibigan ng daddy ko. Dahil kahit nasa kabilang mundo na siya ngayon, hindi ka niya mapapatawad sa ginawa mo. At kahit magsarapang nasimulan at pinaghirapan ng ama ko, maninindigan ako sa desisyon ko. Hindi ko iiwan ang babaeng mahal ko. Ramdam niya ang pagtagis ng bagang nito sa kabilang linya. Talagang hinahamon mo ko, Dexter. Hindi mo yata ako kilala. Isang nakakainsultong tawa ang pinakawalan nito sa kabilang linya. Pero pinutol niya ang tawag ni Morgan. Hahayaan niya ito sa anong gusto nitong gawin, pero hindi siya susuko. Nagpatawag siya ng meeting ng board of director upang pag-usapan ng nanganganib na pagkalugi ng kumpanya sa patuloy na pakikipagmatigasan niya kay Morgan. Maiilang nagsabing halos kalahating pondo ng kumpanya ay nawala na. Malaki ang tiwala ng mga ito dahil siya ang humalilis sa kanyang ama. Pero hindi inaasahan ng mga ito na sa isang desisyon niya lang mapapabagsak ng ganoon kadali ni Morgan ang matagal nang napalagong kumpanya ng kanyang ama. Inaasahan ng mga ito na mabibigyan niya ng solusyon ng problema sa mas lalong madaling panahon. Sinubukan niyang tawagan ng 4 na nag-pull out ngunit walang sagot. Katunayan ay personal niyang nais makipag-usap rito ngunit hindi siya hinarap. Halos maghapon siyang pagod para lamang malutas ang problemang kinakaharap ngayon. Bago umuwi, inutos niya sa kanyang sekretary na hanapin ang lahat ng investment agreement record ng 4 na nag-pull out kasama si Morgan. Magsusumiti siya sa kanyang abogado ng formal demand letter of damage. Kakasuhan niya ang mga ito sa hindi pagsunod ng pinirmahang kontrata. Lalo na't wala ngang basihan ng mga ito sa biglaang pag-pull out. Tsaka siya umuwi upang makapagpahinga. Sinalubong agad siya ni Isabel at napansing tila pagod na pagod siya at may problema. May gumugulo ba sa isip mo? Umiling siya. Kumain ka na ba? Muli ay tanong ng asawa. Inalalayan siya nito hanggang sa makarating silang dalawa sa loob ng kanilang silid. Iginiya siyang umupo at tinanggal ang kanyang polo. Pagkuway hinawakan niya ang palad ng babae. Anong ginagawa mo? Tanong niyang nakangiti. Bibihisan ka para makapagpahinga. Pagkatapos, ipaghahanda kita ng makakain. Hinaplos niya ang mukha ni Isabel bago niyakap. Nanunuot sa kanyang ilong ang natural nitong amoy na gustong gusto niya at nagpapagaan ang kanyang pagod na pakiramdam. Nang halos magdikit na ang mukha nila, ay ngumuso siya. Gusto mong gumaan ang pakiramdam ko? Then kiss me. Yun lang ba? Tumango-tango siyang nanatiling nakatitig sa maamo nitong muka. Sapat na si Isabel sa kanya para maging masaya. Sa mga sandaling lumapat ang labi nito, nakakalimutan na ang kanyang problema. Ang gusto niya na lang, ihiga ito sa kamat ang kinin. Pero dahil halos 6 na buwan na ang tiyan ni Isabel, ay hindi pwede. Marry me, Isabel. Bulong niya habang magkahinang ang kanilang mga labi. Natigilan ito't nag-angat ng muka. Di ba usapan natin tsaka na kapag nakapanganak ako? Bakit nagbago ang isip mo? May problema ka ba? Nag-aalala si Isabel na siya ay tinitigan. Muli niyang naalala ang naninilikadong kumpanya. Pero wala naman na siyang magagawa kung alisan siya lahat ng investors. Patunay lamang iyon na hindi sila naging tapat sa kanyang ama. Kung sino pa ang pinakamatagal, siya pa ang ganoon kabilis na iniwan sa ere dahil kay Morgan. Ngunit nanatili lamang iyon sa kanyang isipan. Ayaw niyang alalahanin pa ni Isabel ang kanyang problema. Gusto niyang mapanatag ang kalooban nito habang nagbubuntis. Ayaw niyang maapektuhan ang kanilang anak. Sinabi niyang mas kampante siya kapag alam niyang kasal na silang dalawa at wala nang makakapaghiwalay pa. Naramdaman ni Isabel na may problema ang asawa, kaya pumayag na siya kahit malaki ang tiyan niya. Kahit ang ina ni Dexter, natuwa sa ibinalitang pagpapakasal nila. Nang pumayag sa kasal si Isabel, agad nilang isinaayos iyon ni Dexter. 2 araw bago ang kasal, nakipagkita sa kanya si Avril at sinabing may mahalagang sasabihin. Bawal daw iyong malaman ni Dexter, kaya hindi niya sinabi sa nobyo. Pero kasama niya ang 2 bodyguard dahil hindi naman siya papayagan ng mga itong lumabas mag-isa dahil utos daw yun ng lalaki.
Isa pa'y hindi naman siya magtatagal. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya agad kay Avril pagdating nila sa meeting place. Naroon na ito't matamang nakatingin sa kanya. Dala ang confidence sa sarili. Nakataas pa ang isang kilay. Tiningnan muna nito ang kasama niyang 2 bodyguard na nasa di kalayuan katabi ng kotse. Hindi naman maririnig ng dalawa ang kanilang pag-uusapan. Pero kung may gagawin itong hindi maganda sa kanya, tsak na hindi ito magtatagumpay. Tumikhim ito at pailalim siyang tiningnan. Alam mo bang pinull out na ng daddy ko ang major shares niya sa company ni Dexter? Nang malaman niyang ginawa sa akin ni Dexter? At kung walang agarang aksyon, tuluyang babagsak ang kumpanya ng kanyang ama. Sabi nito sa kanyang may diin ng boses. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Kaya pala nitong mga nakaraang araw, nakikita niyang malungkot si Dexter at pakiramdam niya may problema ito. Dahil ba yun sa kumpanya? Pero bakit hindi nito iyon binabanggit sa kanya? It's all because of you, Isabel. You ruined everything. But you can still do something if you really love Dexter. Ngayon naman, bahagya itong nakangiti. Hindi napipirmi ang babae sa kinatatayuan nito at palakad-lakad. Nangilala siya sa narinig. Bakit naman isinisisi nito sa kanya lahat? Kung hindi siya nito itinulak noon, hindi sana ito ipinagtabuyan ni Dexter. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya pa rin kahit nakadama ng inis sa babae. Halatang obses sa kanyang nobyo. Kahit na engaged na sila, gagawin pa rin ito ang lahat para lang paghiwalayin silang dalawa ni Dexter. It's so simple. Just leave him and don't go through with the wedding. Pagkatapos nun, kakausapin ko ang dad ko na ibalik ang share sa company ni Dexter. Malawak na ngayon ang ngiti nito sa kanya. Lumabas din ang tunay nitong kulay. Mga agaw. Mahina pero madiin niyang sabi. Sapat na para marinig nito at masama niyang tinignan ng babae. What? Namula ang ilong nito sa inis. Uulitin ko pa ba, Avril? 2 araw na lang, ikakasal na kami ni Dexter. Pero gusto mong umatras ako dahil halatang may gusto ka sa kanya. Wala kang kahihiyan sa sarili. Matalino, maganda, may pinag-aralan, pero walang manners. Mga agaw ka. Ito lang masasabi ko sa'yo. Maglaway ka kay Dexter. Hindi mo siya matitikman. Pagkatapos niyang isampal ang mga salitang yun kay Avril, tumalikod na siya. Sinayang nito ang oras niya. Hindi niya iiwan ng lalaking nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Kay Dexter niya naramdaman ng pag-aaruga na hindi naranasan sa kinilalang pamilya. Magsasama silang dalawa sa hirap at ginhawa. Narinig pa niyang sumisigaw sa galit si Avril, pero sumakay na siya sa kotse at hindi na ito nilingon pa. Sa kabila ng krisis na nararamdaman ngayon ng kumpanya ni Dexter, naging matagumpay at masaya ang selebrasyon ng kanilang kasal ng pinakamamahal niyang babae, ang very first love niya. Ngayon ay mapapanatag na ang kanyang kalooban at alam niya sa sariling wala na makakaagaw pa sa kanya kay Isabel. Pagmamay-ari niya na ito habang buhay. Para kay Dexter, ito ang pinakamasaya niyang araw. Habang nakikita ang pinakamagandang bride at napaka-sexy kahit na halatang malaki ang tiyan. May luha pa ang mga matang nakatitig sa kanya nang magpalitan sila ng matatamis na pangako sa isa't isa sa harap ng marami. At sa pari na nagkakasal sa kanila. Iisa lang ang ipinangako niya kay Isabel. Ito lang ang babaeng mamahalin niya habang nasa mundong ibabaw. Matapos ang seremonya ng kasal, tumuloy na sila sa venue. Katabi niya ang asawa sa loob ng sasakyan. Nasa unahan si Chris at si Tito Canor ang driver. Sa sumunod na kotse, lula ng kanyang ina kasama ang mga close friend nito. Ang 2 bodyguard ay nakasunod at lulan pa ng isa pang sasakyan. Kalaunan, nagring ang cellphone ni Dexter. Unknown number kaya hindi pinansin ng lalaki. Pero sadyang makulit na nagring na muli ang kanyang cellphone. Dexter, may tumatawag sa'yo. Puna ni Isabel at baka importante. Tiningnan ni Dexter ang cellphone. Nakakapagtakang may tumatawag. Gayong alam ng kanyang mga empleyado na kasal niya ngayong araw at hindi siya pwedeng abalahin. Unknown number? Siguro wrong call lang. Tugon ni Dexter sa asawa at muling ibinulsa ang kanyang cellphone. Itinuon niya ang atensyon kay Isabel. Hindi nagtagal, nagring muli ang cellphone niya, kaya pati si Chris napatingin sa gawin niya. Bro, wag mong sasagutin. I'm sure, si Avril yan. Paano mo na siguro? Nagtataka namang tanong ni Dexter. Napatingin naman si Isabel sa asawa. Talagang hindi titigil si Avril.
Kahit araw ng kasal nila, nais nitong manggulo. Hindi na nga lang niya binanggit ang pakikipagkita nito sa kanya at inutusan siyang hiwalayan si Dexter. Dahil tumawag siya sa akin kanina. She's crazy bro. Tinakot niya ako. Sinabi niyang tatalon siya sa building kapag hindi mo siya sinakluluhan. Napabuntong hininga si Dexter. Kahit sa araw ng kasal nila, balak pa siya nitong guluhin. Minabuti niyang patayin ang cellphone para lalong hindi siya matawagan. Sa ginawa ng ama ni Avril sa kanya, pareho niyang hindi mapapatawad ang dalawa. Wala na siyang pakialam kung ano man ang gawin ng babae. Ang nais niyang pagtuunan ng pansin ay ang kanyang pamilya at ang naluluging kumpanya. Sa venue ay masaya lahat, mula sa cake cutting, ceremonial drinks, first dance nilang mag-couple, at ang final message nila sa isa't isa ni Isabel. Tumagal din ng halos 4 na oras ang party hanggang sa dumating ang pinaka-surprise niya sa asawa, ang exit fireworks na ikinagulat nito. Bagaman nakikita ang mga luha sa mata dahil sa galak. Pagkatapos noon, umuwi na silang may ngiti sa labi. Dumating na ang araw ng panganganak ni Isabel, kaya alalang-alala si Dexter habang inaantay ang paglabas ng doktor mula sa delivery room. Maging ang kanyang ina ay napapausal ng dasal. 4 na oras naglabor ang asawa bago isinagawa ang normal delivery kung kakayanin ni Isabel. Napag-usapan na nilang asawa na ayaw nitong masisaryan, pero sinabi ng doktor na titingnan kung kaya nga ba ni Isabel. Nakahinga lang yata si Dexter ng maluwag matapos marinig ang palahaw ng sanggol. Nagkatinginan sila ng kanyang ina at parehong may ngiti sa labi dahil iisa lamang ang ibig sabihin noon. Success ang delivery ng kanyang asawa. Narinig ko na ang apo ko. Maraming salamat Diyos ko. Nakatingala ito at umuusal na naman ng panalangin. Si Dexter, sinalubong ang doktor na papalabas ng silid. Agad ibinalita na maayos ang kambal maging si Isabel, kaya napaiyak na ang kanyang ina nang marinig ang sinabi nito. Nilinis na si baby at inilipat sa isang private room kasama ni Isabel na sa matinding pagod na pinagdaanan ay nakatulog. Si Dexter at ang ina nito walang kurap na tinititigan ang napaka-cute na kambal. Naiiyak pa si Dexter sa sobrang tuwa. Madaling araw nang magising si Isabel. Halos 4 na oras siyang nakatulog. Namulatan niya ang asawa, karga ang isa nilang anak na isinasayaw. Napangiti siya at marahang sumandal upang matitigan ng mga anak niya. Napaka-caring nitong daddy. Hay, pagkakita nito sa kanyang gising na, umupo ito sa gilid ng kama at inilapag ang isang anak sa kanyang tabi. Pagkatapos, kinuha naman ito ang isa pang baby nila na mahimbing na natutulog sa crib at ito naman ang kinarga. Pinauwi ko muna si ma'am. Wala pang gaanong tulog. Nag-aalala siya sa'yo. Nakangiti nitong sabi. Salamat sa lahat, Dexter. Mula sa bahay hanggang sa dinala ko sa hospital, palagi kang nandyan. Kayo ni Mami. Dagdag pa niya. Hindi niya makakalimutan kung paano siya inalalayan kahit sa pagligo ng hirap na siyang kumilos. Sinasabayan pa siya nito para lang maging komportable. Para kay Isabel, ngayong may anak na sila at matatawag ng isang buong pamilya, wala na siyang mahihiling pa. 3 araw lang siya sa hospital at na-discharge na. Excited si Mami na ipinaayos na pala ang kwarto ng pinakamamahal na apo. Kompleto na sa gamit at may pa-welcome party pa para sa kambal. Hindi niya nga inaasahan niyon, basta sinabi lang ni Dexter na may sorpresa ang ina nito. Yun ay para sa mga apo. Kumuro ng pagbati ang mga naroon para sa kanyang kambal. Napapalibutan ng iba't ibang kulay ng balon sa kwarto ni na Baby Dale at ni Baby Drena. May photoshoot pa para sa buong pamilya. Na ngayong nasa 3 taon na ang kambal, makikita pa rin na nakadikit ang isang malaking portrait nila sa pader ng araw na iniuwi sila ni Dexter mula sa hospital. Minsan nga naririnig nila sa dalawang magkapatid na pinagtatalunan pa kung sino ang nasa kabilang larawan na karga niya at kung sino naman ang karga ni Dexter. Sabi nga ni Lola, ako daw yung cute na karga ni Mami. Sabi ni Drena sa kapatid habang nagtatalo ang mga ito. Nagkakandanguso pa si Drena na tila hirap ipaintindi kay Dale. Hindi kaya, ang sabi ni Lola ako yan. Ako! Sigaw ni Drena na ayaw magpatalo. Ako nga yan! Sigaw ni Dale na mas ayaw magpatalo. Tsaka magkakainitan ng dalawa kaya mauuwi sa pagtatalo.
Kunwari magagalit si Dexter at kailangan mag-face the wall ng dalawa. Hindi masaya ang mga ito kaya idadamay ang nananahimik na lola. Maaawa naman ang matanda sa umiiyak na mga apo kaya kakausapin si Dexter na patawarin na ang mga anak. May task muna na ipapagawa ang ama para madala ang kambal at hindi na mag-away. Sasabihin ng 20 times ang sorry kaya hihingalin ito at iiyak. Pagkatapos okay na uli ang dalawa, magyayakap na bilang bati na uli. Pero sa sumunod na araw, maririnig na naman nila itong mag-asawa na pagtatalunan na naman kung sino ang mas cute sa dalawa. Na sa katagalan, itinatawa na lang nilang mag-asawa. Sa ngayon, okay na uli ang kumpanya ni Dexter. Matapos magsumiti ng charges of damage noon sa nag-pull out, bumalik din ang mga ito sa takot na magbayad ng danyos. Sabi ng apat ay naimpluwensyahan ito ni Morgan. Wala pang 2 taon, nakabawi ng kumpanya. May malalaking kumpanya na tumulong sa kanya upang makaahon sa pagkalugi. Nagsawa na rin si Avril na maghabol sa kanya. Lalo't wala naman siyang interes sa babae. Kaya nabalitaan na lamang niyang nasa Canada na ang buo nitong pamilya. Kaya naman namuhay silang masigit na masaya ni Isabel, kasama ang kanilang makukulit na kambal.